pa lang din po kayo ng comment regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Tonggun po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Naku po. Ito na. Unang-una, oh. the presidency of 2022 was mine already. Correct. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things. Pinaka-latest na interview ho nitong si Vice President Sara Duterte. Naku, babalagbag na naman ho itong si Ate Sara dito sa video na to. Pero bago ho yan mga kababayan, alam nyo naman hong kaligayahan natin dito. Sa mga bago sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, alam nyo na ho gagawin yung subscribe button. Nandiyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Kung kailan ho natin pinipigilan na okay lang, isang like at subscribe lang, masaya na tayo. Doon ho lalong nanggigigil na magpakulay yung mga kasama natin dito sa PH Update. Again pagpapasalamat lang ho ito sa extra effort na ginagawa ng mga kasama natin dito. Mega love shoutout dito kay Jack Taylaran. Maraming salamat to. Ingat ho kayo dyan sa Jamaica. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Grace Pads. Maraming salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa Singapore. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Susan. Itong si Ma'am Susan. So, ho natin yan dyan sa comment section. Ma'am Susan Fujikawa, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan sa Japan. Maraming salamat po sa pagsupport sa PH Update. Dito naman si Mama Dolly Abelia, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Ingat po kayo dyan sa Amerika. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Annie Silorio. Maraming salamat po. Ingat po kayo sa Hong Kong. Mega love shoutout. Ingat po yung mga kasama natin nasa Hong Kong ngayong mga panahon na to. Mega love shoutout dito kay Ma'am Connie Cabral, maraming salamat ho dito sa 10HKG. Mega love shoutout. At dito kay Babes Mate, maraming salamat ho sa $5. Ingat ho kayo dyan sa Jamaica. Mega love shoutout. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo kagad dito kay Ate Sara. Pakinggan ho natin ang mga update dito kay Attorney Zulaika Lopez. Pagkakaalam ho natin, pagkakaintindi natin, pagka nag-lapse na yung contempt, automatic, hindi ho natin alam natin, automatic, malilift yan. Pero pakibalita ho tayo, sana makalaya na itong si napakagandang Attorney Zulaika Lopez. Pakinggan ho natin itong si Vice President Sara Duterte dito sa kanyang update kaugnay sa kalagayan nitong si Attorney Zulaika Lopez. Update na sa inyo sa nangyayari sa taas. Magbigay lang ako ng update sa nangyayari sa taas. So hindi ko na lang din banggitin yung mga pangalan kasi nag-request din yung mga patients na huwag banggitin yung mga pangalan nila. So ang isang patient, may clearance na siya. Ang decision niya is umuwi muna sa kaibigan niya. Natatakot siya umuwi sa sarili niyang bahay. So, ang decision niya, pag-discharge niya dito, ay pupunta siya sa kaibigan niya. Doon muna siya titira. Grabe no, napakalaki yung perwisyo ang ginawa nitong mga congressman na to. Yung trauma na inabot ng mga kawani ng OVP na dumalo dyan sa hearing ng Good to Government. Ano ho sila? Na-trauma ho sila dun sa kung paano sila tinrato ng mga congressman na yan. Kaya kung ang sinasabi nitong si Kapdado na susunugin niya yung bahay ng mga crocodile, naku, gusto ho natin yan. Para once and for all, matapos na ho ang punot dulo ng korupsyon sa ating bansa. Yan ho yung House of Crocodile. Yan ho ang power of the purse. Diyan ho nanggagaling lahat ng kabalintunaan sa ating bansa. Korupsyon, kalokohan, pati yung paglakas ng loob ng mga drogista, yung mga kriminal, diyan ho lahat nanggagaling, diyan sa House of Crocodile. And then yung isang patient, waiting siya for discharge. At ang sabi sa kanya ng private doctors niya ay lumipat siya ng hospital. So yun yung gagawin para sa kanya. Dahil po, bakit ba? Well, hindi niya nasabi sa akin. Ang nasabi lang niya sa akin ay yun yung gusto ng private doctors niya na lumipat siya ng another hospital. So, yun din yung gagawin niya kasi right now, yun lang din yung pinagkakatiwalaan niya, yung mga doktor. Tonight po siya lilipat?
nag-aantay siya ng kanyang discharge and clearance. Yung contempt order kay Atty. Zalaika Lopez, dapat po natatapos yung today. Ano pong balita? Na-extend po ba or hindi na nag-lapse na? Malamang siguro wala na yon kasi nag-aantay na lang yung lawyer dito sa taas ng clearance from all the offices concerned. So, likely baka considered as nag-lapse na yon. But ang gusto lang talaga ng lawyer is merong document na nagsasabi na cleared na siya. Ma'am, if we may immediate reactions sa nabanggit po ni President Marcos, ang sinabi niya, ma'am, pinag-confirm niya po yung pumalit na text message na nakalagay na in the larger scheme of things, Sara is an Nako, ito na, sasagot na si Bibi. Sasagot na si Bibi. Yes, oo. Hindi naman ako mag-comment sa mga remarks ni President Marcos. But, sorry, may nakalimutan ako na update sa taas. Gustong ipaabot nung dalawang patients ang pagpapasalamat niya sa inyo, sa media, kasi binantayan niyo daw sila at hindi niyo sila iniwanan. And gusto din nila magpasalamat sa mga doctors and lahat ng healthcare professionals na tumulong sa kanila. And Palakpakan ho muna tayo. Okay na ho ang lagay ng mga kasama nitong si Vice President Sara Duterte. At pasalamatan din ho natin ang mainstream media na nagbantay dito sa mga kasama nitong si Vice President Sara Duterte. Napakagandang balita. Naglaps na ho yung contempt dito kay Atty. Zulaika. Okay na yung iba, na okay na yung pakiramdam nila. Kaya napakagandang balita ho yan. Palakpakan. Pero yung traumang inabot ho nila, diyan sa ginawa ng mga aso ni Tambalusos. Napakalaking perwisyo ho niyan. Dadalhin ho nila yung experience na yan hanggang tumanda sila. Naalala mo noong pinatawag tayo. Naalala mo si Paduano? Yung mga bangag na nagtatanong-tanong sa atin, di ba? Sa mga lawyers din na nag-assist sa kanila all throughout the crisis. So, isa din yon sa mga message nila galing sa taas. Salamat daw sa inyong lahat. At dahil daw may clearance na, pwede cleared na rin daw kayo from them na umalis or iwanan sila dito. Isa sa kanila lalabas sa today. Sure. Ang isa, nakaalis na. Oo, nakaalis na yung isa. Ayos. Ang isa na lang yung nag-aantay ng clearance. Possible din po lumabas today. Possible din po ma-discharge. Well, hopeful sila na merong ganon. At kung sakaling discharge kayo, nakita nyo kung paano kayo trinato dyan sa House of Representatives. Kahit paano pa kayo ipatawag, kayo punta. Anak ng tokwa. Kung yung mga sasabihin nyo na lang, ang sinasabi nilang makakapaglinaw, bigay linaw dito sa issue na to, wag ho kayong maniwala. Ang pakay lang ho ng mga walang yan, wasakin itong si VP Sara. Kaya mas maigi pa, pagkapunta nyo dyan, kung gusto nyo ho muna magpahinga, maiintindihan ho namin kayo. Kung gusto nyo ho muna mag-lay low muna, okay lang, walang problema. Didepensahan ho namin kayo. Ito lang ho naman yan para dun sa mga kasama ni VP, wag ho kayong mag-alala. Lahat ho ng mga sinasabi ng mga congressman na to, lahat ho ng pang-iipit, panggigipit, panggigitgit na ginagawa sa inyo, hindi naman ho nasisira ang pangalan nyo, ika nga. Kung iniisip nyo na napahiya kayo sa national media, sa buong Pilipinas, huwag nyo hong isipin yon. Hubad na ho ang pagkatao, ang pakay ng mga congressman na to. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw na talagang panggigipit lamang kay VP ang ginagawa nila dyan sa Committee on Bad Government. Na mangyayari today. Pero I think meron ng assurance ang lawyers na mangyayari yon, ang kanyang clearance and discharge today. So, nagpapasalamat. Kaya nagpadala na rin siya ng pagpapasalamat dito sa media, sa inyong lahat, sa pagbabantay, pagtulong at pagprotekta sa kanila. I'm sorry, NBI investigation, December 11. Pupunta po kayo? I'll have to run my schedule day by day kasi nagbabago siya ngayon araw-araw dahil bigla na lang may nangyayari na mga bagay kaya hindi ko magawa yung schedule ko ng malayo pa. So, we do it day by day sa ngayon, yung schedule. So, hindi ko pa masagot kung
pupunta ako sa December 11. Tsaka ang isang consideration dyan ay sinusunod ko kung ano yung mga sinasabi ng lawyers sa ngayon. Yung So, kung ano yung sasabihin or ano yung advice ng lawyers, yun yung gagawin ko. How about the Good Government Hearing Committee? Yes, oo. Nag-express kasi yung isa, dalawa, tatlo. Nag-express yung tatlong mga resource persons from the Office of the Vice President that they really feel safer and medyo kumakalma sila kung nandiyan ako. Ang worry ko lang is right now, wala na kasi kaming chief of staff, affected din yung assistant chief of staff ng office. So ako na lang talaga yung naiwan sa opisina to do everything. And meron ding mga year-end activities ang office. Meron din kaming mga Thanksgiving activities. Meron kaming budget utilization review dahil merong mga budget na kapag hindi nagamit, naglalapse yan by December 31. As well as yung planning for January 1. Kasi bago na yung budget by January 1. Eh, kung nakikita nyo, December na bukas, so we have just 1 month to do all those things. So, yun lang naman yung problem ko. Yun pala hindi pa kayo ng comment regarding po sa sinabi po ni Congressman J. Tong Hun po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. naku po. Ito na. Young Unang-una, guns. Oh. the presidency of 2022 was mine already. Correct. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila, nagbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila sa mga personnel ng Office of the Vice President. Correct. O yan ha. Kung Hon, narinig mo yon. Si BP na dapat ang presidente noong 2022. Naku, bumibilis ho yung ikot. Pabilisin pa ho natin yung ikot. Ha? Pabilisin po. O nag-resign ako ba si Atty. Rosalyn? Hindi pa siya nag-resign, pero nagsabi siya na mag-i-indefinite leave na siya. So, once ma-cleared siya dito, she will file an indefinite leave from the Office of the Vice President. Yun ho ang yun ho talaga yung kumbaga gustong mangyari ng mga congressman na lahat ng nakapaligid na magagaling kay VP Sara, iwan siya. Isa ho yan sa mga nila, yung goal nila, iparamdam na wala na, iniwan ka na lahat ng kasama mo. Ngayong na to, talagang mayayari ka na sa amin. Yun ang gustong mangyari itong mga congressman na to kay VP. Doon sa aspeto na yun, nagtatagumpay sila, pero pagdating doon sa paninira kay VP Sara, sablay pa rin ho sila. Yung pinaplano nilang impeachment, wala, sabaw-sabaw ho. Nakita nyo naman mga kababayan, mismong to si Bangag, kinontra ho yung impeachment dito kay Presidente, never say never kung mag-reconcile kayo dalawa. I will not comment on the remarks of President Marcos sa ngayon. Thank you. Thank you. Sa mga supporters sa Edsa Shrine. Yes, oo. Well, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin sa EDSA Shrine. And syempre yung iba pa na kahit hindi namin supporters ay nagpapalabas ng kanilang saloobin sa mga nangyayari kahit si ngayon. Lucci, di ba? Dahil nagbabantay din sila sa mga pasyente natin
dito sa Veterans Hospital. And nagpapasalamat din kami sa mga tao na nasa labas ng Veterans Hospital na nagbantay din sa mga pasyente. Malaking tulong yon sa akin, yung media, yung mga tao na nagbabantay. Si Senator Bato de la Rosa na hindi talaga niya iniwanan yung mga pasyente. Si Senator Bongo na nag-substitute sa akin dito. Ang laking tulong nun lahat, ninyong lahat sa akin dahil nakakagalaw ako, nagagawa ko pa rin yung mga iba kong kailangan gawin na mga trabaho. Ma'am, tama Thank na po you. ba? Ma'am, nag-usap na po ba kayo ni Claire Argilay? Gano'n, gusto ko hindi kami nag-uusap. Basta yung motivational ano niya sa akin, yung kaya ni VP yan, kaya ni Inday yan. Wala, yan yung pinakalis sa problema ko. Ika nga nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito naman mga kababayan, meron lang akong gustong pasadahan. Viral ho itong paggaya nitong si Ma'am Crisette dito kay Dan Fernandez. Pero bago natin umpisahan yung paggaya na yan, isang like at isang subscribe lang, may masay na ho tayo dyan. Pabilisin ho natin ang pag-ikot ng mga numerong nakikita nyo dyan sa baba na yan. Ito mga kababayan, talaga namang itong si Dan Fernandez, panigurado, mag-aalta presyon na naman ho siya dito sa banat ni Ma'am Crisette na to. Game! For a period of short time. So the medical doctors to educate at Yun ang hirap di ba? Pagka English ka ng English, wala namang sa lugar. Kung di ka naman talaga eksperto o magaling, huwag mo na pilitin, Brad. Kaya ulitin ho natin, magaling ho talagang mang-asar ito si Ma'am Crisette. Kung asaran ng laban, wag na ho kayong pumalit. Uuwi ho kayong pasipol-sipol pagka ito nakalaban nyo sa asaran. Malupit to mga asar to. for a period of short time. So the medical doctors to educate at And then kumbaga yung itong si Dan Fernandez na ho siya. Yung na-confuse na ba? Yung tipong bumaba yung self-confidence. Kaya yung pagsasalita niya ng kung ano-ano sa social media, yung kitang-kita na hindi na ho siya ngayon komportable. Dati, di ba, napaka-ano ho niya, napaka-angas niya. Napaka-angas ho niya pagka nagsasalita sa social media, di ba, pagka may hearing, pagka nakikipagbalag-bagan siya. Pa-English ho siya, yung gusto niyang palabasin na napakatalino niya sa kaka-English niya. Kaso ang dami hong nakapuna na mali-mali yung grammar. Hindi naman ho tayo magaling mag-English, kaya hindi naman ho natin siya mapuna. Diba? Ganun lang naman ho kasimple yan. Ito na nga mga kababayan, makibalita naman ho tayo dito kay sa mga nangyayari dyan sa EDSA. Pero bago ho pala tayo dumako sa EDSA, konektado pa rin ho doon sa banat nitong si Ma'am Crisette dito kay Dan Fernandez. Kung maalala nyo mga kababayan, nung huling hearing dyan sa Twadcom, napansin din ho natin yon. Noong dinuro-duro, hindi naman dinuduro-duro, yung tipong ang angas-angas nitong si Dan Fernandez, may paganon-ganon pa siya kay Congressman Rodante Marcoleta. Maging tayo na-curious tayo ng mga panahon na yon. Kung bakit ganun tratuhin itong si Dan Fernandez, itong si Congressman Rodante Marcoleta. Ito ho pala ang sinabi ni Kong Dante. Ito, sabay-sabay ho ninyong nating pakinggan ang napag-usapan. Bigla lang ho kasing ang nangyari doon, nakikipag-usap itong si Kong Dante kay JJ Suarez. Parang nagdi-discussion sila. Bigla hong umiksena itong si Dan Fernandez. Yung parang bata na hindi naman kasali sa usapan, bigla ho siyang umextra. Ngayon ho pala, meron na ho pala siyang karga-karga dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Ito, pakinggan nyo ito mga kababayan. Sa amin, ano ba itong ba't parang bagang yung isang representante ng Laguna, parang bagang nagagalit sa inyo? Correct, parang correct. bagang sinasabihan kayo ng kung ano-ano. Ipakita mo nga yon direct, at Yan. nang sa ganoon, yan. Kausap nyo po yung Kong JJ Suarez. Si JJ Suarez. Kong Chua. Biglang lumapit yung Dan Fernandez, natapik-tapik kayo Ang kausap ko, makikita mo dyan, Opo. si Kong JJ Suarez. JJ. Maliwanag yan. Ayun, ilang beses na kayo, tatlong beses. Tapos bigla siyang nakialam. Opo. Alam mo kung ano yung pinag-uusapan ni Kong JJ? Yung tatlo. Opo. Hindi, primero si JJ lang. may binulong ako kay chairman. Opo. Pagkatapos, sabi ni Kong JJ,
Kong Dan, sabi niya, pwede ba kanyang makiusap naman ako, sabi niya, kasi pagka ikaw ang nagpapaliwanag, kung ikaw ay abogado, sabi niya gano'n. Opo. Parang yung mga puntos namin ay nawawalan na kami ng parang parang yung sa amin ay baliwala lahat. Opo. Sana naman ay Anong teka lang, kung Marcoleta, ha? Meron lang akong napansin. Bakit si Paduano nung bumibira itong si Dan Fernandez, bigla siyang lumapit? Ano gagawin niya? Pati siya sasali sa usapan, ganon. Ito talagang Paduano na to. Ang hilig ko talaga sa camera, ang hilig magpabida. Ha? Ang hilig. Kung ako dito kay Paduano, dapat mag-artista siya. Anak ng toko, hindi naman ikaw kinakausap, umaaligid-aligid ka. Anong gusto mo? Makipag-ambahan na naman? Anak ng tokwa. mabigyan naman kami kanya ng yan, oh. Sabi ko, Kong Jay, kung yan naman ang issue mo, nakikita mo naman, kapag ako ay nagbibigay ng komento at saka kung ano yung gusto kong i-emphasize sa aking pagsasalita, Opo. ito'y binabato ko sa chairman eh. Hindi ko naman ibinabato sa pansarili ninyong kung ano yung sinabi mo, kung ganito. Opo. Kaya lang sabi niya, yung parang namamaliit kami, parang gano'n. So, ina-assure ko siya na huwag mo namang isipin ka kung gano'n kasi... Biglang lumapit si Paduano, anak ng tokwa, Paduano. Yan ang ayaw ko eh. Yung mapapel. Tayo kasi, kahit nasa personal, di ko tayo mapapel. Hindi ko tayo, lang, low-key lang tayo. Pagka inupo nyo ako dun sa gilid, dun na ako, di ako alis. Ganun lang ho. Hindi ho tayo ganyan na sobrang kapapel. Hindi ho. Anak ng toko, ang problema dito kay Paduano, kung gusto mo pala, Brad, magbida-bidahan, dapat umalis ka dyan sa house. Pumasok ka ng artista. Anak ng toko, di naman ikaw kinakausap, tumatanod ka na naman. Nakatanod na naman, tingnan nyo naman mga kababayan. Kailangan naman kasi... Anak ng toko. Yan ho, nasaksihan ho natin yung kaganapan na yan at tayo ay napatanong sa ating sarili na bakit naman ganito tratuhin itong si Congressman Dan Fernandez, ang ating susunod na senator, ang ating senatorial candidate sa 2020. Sure ball na ho yan pagka si Kong Dante di nanalo, nadaya. Yun lang ang akin dito. Pagka si Kong Dante di nakapasok sa Magic 12, dadaya. Yun lang ho mga kababayan. Ibig sabihin, kung ano man yung ginamit nilang miro-miro system na yan, kailangan ng maghalo ang balat sa tinalupan pagka yan hindi nakapasok sa Senado. Yan si Congressman Dante Marcoleta. Yan si Attorney Vic Rodriguez. Ha? Yan si Senator Bato, Senator Christopher Bongo. Pagka yung mga yan hindi oras na manawagan tayo na lumabas sa kalye, mananawagan na talaga tayo. By the way, mega love shoutout dito kay Ma'am Joey. Ma'am Joey Dibibre, maraming salamat, palakpakan natin. Maraming salamat, talagang idolo ko yan. Malupit. Maraming salamat Ma'am Joey Dibibre. Talagang isa ho sa mga yung dugo niyan talagang dugong mandirigma ika nga. Yan si Ma'am Joey Dibibre. Ma'am Joey Cruz, maraming salamat madam Alam mo na yan, maraming salamat. Saludo. 2 kamay pati paa. Maraming salamat. Palakpakan natin si Ma'am Joey. Natin kung ano yung legality. Hindi naman ako pwedeng kumawala doon sa nalalaman ko, sa training ko, na palaging nandun ako sa merong legal basis. So yun pala yung paksa nyo ni Kong JJ. Yun ang paksa ko kasi parang medyo nagdaramdam siya ng konti. Hindi naman siguro nagdaramdam, maring nag-voice out lang po sa inyo. Nag-voice out, maring naghihinanakit sa kasi kung halimbawa ni-raise ko ito, parang yung sinabi niya, maaring mawala ng visa. Masasapawan, parang gano'n. Maring masapawan, maring ganito. So yun ang kanyang Sa akin naman, may konting validity. Pero kailangan ipaliwanag ko pero kailangan din nating ihayag talaga at sana nga, iniisip ko na dapat pagtalunan para lumitaw kung alin talaga yung healthy discussion. Nang hindi na minamaliit yung isa o maaaring nasasapawan yung iba. Wala doon sana yung punto. Kung hindi, issue for issue. Para sa ganoon, ang pinaka-direction, makinabang ang tao. Lumutang sa puntang yun. Yung lumilingo na siya. Sa puntang yun, bigla na lang siyang nakialam. Hindi naman siya kasama sa usapan to. Hindi siya kasama sa bigla niya akong ginanon. Sabi niya, ikaw naman sabi niya. Nung umpisa, parang hindi niyo pa pinapansin. Ikaw naman, kanyang ganun yung programa ko, siniraan mo ako, sabi niya. Kasi nagtataka, ano ka akong programa mo? Saan ka nagpo-program?
Hindi pumunta ka kanya sa ganito, may kinausap kang mayor, alam mo naman alam mo naman kalabang ko 'yun. Hindi mo dapat ginagawa. Ang babaw ng... anak ng to, tumatakbo ng senador yan eh. Lahat ho, kakampi yan. Ano ba yung politika? Ano yan? Addition yan. Lalo na pagka national politics ang pinag-uusapan. Hanggat maaari, kahit yung dalawang magkalaban sa isang lugar, kakausapin mo parehas yan, Brad. Parang itong si Kong Dan Fernandez, parang di naman siya politiko. Ito, wow. Anong nangyari sa pamumulitika dito sa bansa na to? Mga naturingan pa naman kayong honorable. Simpleng pamumulitika. Ano bang pakialam ni Kong Dante kung kaibigan o kalaban mo yung ginagawa? Ano ka ba niya? Anak ka ba niya? Anak na to. Ayun. Nako, oo. Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Basta ako nagpupunta sa mga munisipyo. Siyempre po. Dahil sa ako'y nagpapahayag ng aking kagustuhan na, alam mo na, Tama po pero naman. hindi mo dapat ginagawa yun. Mali yun. Sabi niya? So wala ginalaman po sa walang issue. kinalaman sa issue eh. At meron daw akong kinausap na may siniraan ko daw siya. Siguro, magtawag siya ng sino man na nakinig doon sa aking pagsasalita nung ina-address ko yung audience. Sabi makapalang tao talaga eh. Paano naman ako magsasalita naman ng paninira ng, alam kong Laguna yun. Alam kong kandidato siya pagka-gobernador. Ako ba naman, hindi ko naiintindihan. Unang-una, hindi ko gagawin yun. Siyempre po. Pangalawa, ang aking kandidatura ay nakasalig doon sa pangkalahatan. Wala naman akong pakialam doon sa local issues doon sa local issue kung magkakalaban sila o hindi. Kinakailangan bang humingi ako ng permiso sa mga kasama ko para malaman ko kung sino pupuntahan ko at saka hindi ko pupuntahan? Ay, maling. Maliw yun. Ano yun? Kung wala na saling. Yung sinabi doon nitong si Mr. Boldstar, no? Ito talagang si Mr. Boldstar, yan ang problema eh. Yan ang problema pagka-artista tapos biglang naging congressman, no? Palsipikado ho mag-isip, no? Okay na ho tayo doon, no? Tama naman yung mga punto ni Kong Dante. Hindi ko kailangan magpaalam sa'yo. At kung ano man pag-uusapan namin ng mga leader na kakausapin ko, wala ka nang pakialam doon, anak ng tokwa. Senador na ako, Brad! Senador na si Kong Dante Marcos. Ito talaga si Dan Fernandez. Lahat na lang ho. Lahat na lang talaga. Bakit ka ba ganyan, Dan? Mag-Boldstar ka na lang kasi ulit. Pinahihirapan mo pa sarili mo eh. Ilabas mo na lang yung putotoy mo. Anak ng tokwa, oo. Marami naman dyan pwedeng Viva Max. Maraming platform dyan. Tigilan mo yung mga ganyan mong klaseng... Balik ka na lang doon sa gimmick mo dati. Doon, di kailangan mag-isip doon. Indayog lang ang kailangan doon. Mababatukan ako din. Diba? Simple lang naman pinapahirapan mo pa, Dan. Bakit mo pa gustong... kung di mo kayang mag-isip, huwag mo mag-isip. Doon ka na lang sa atras sa bande. Yun na lang, doon ka. Dito magbalita ho tayo dito kay Binibining Maharlika, pick-up days. Ito na ho, one time, big time. Pakinggan ho natin kung ano yung pinakalitas na kaganapan dyan sa EDSA. Ito. At para marinig ang boses, ayaw na sa Addictus Benedictus. Addictus Benedictus. Sana mayroong mga abogado dyan na ipagtanggol o manindigan dyan at hindi magpa-intimidate sa mga kapulisan. Kasi syempre, yung marching order dyan ay paalisin sila, no? So, I hope talagang tuloy-tuloy ang... mukhang nasa mall na nga yung mga tao, naglabasa na nga mga tao, ano? Hindi na nila mapipigil yan. Sa dami ng taong bayan, kahit gaanong karaming kapulisan pa yan, hindi na nila magpipigil ang ating mga mamamayan na nais madinig ang kanilang sama-samang sigaw na Marcos resign. Ayan, ang mga tao. Mukhang Paskong-Pasko na sa Pilipinas. My God, Paskong-Pasko. Pero syempre, malungkot ang mga tao dahil mataas ang bilihin dahil sa bangag na presidente. Kaya naman, sana tuloy-tuloy na itong ang ating pag-speak up day. Yun natin, pag-interview natin sila.
Well, talagang tuloy-tuloy na po yan dahil alam na, pakin mo, nakalimang araw na tayo, ha? Ikalimang araw nito, ha? Hindi naman ito panandalian lamang. At marami nagsasabi, ayaw na nilang umalis ng EDSA hanggang hindi mawala ang Dictus Benedictus. O ano ho yan ha, kung ano ho yung maibibigay nating suporta ha, makipag-ugnayan lang ho kayo sa mga leader dyan na kung sinong pwedeng kung paano tayo makakatulong dyan sa mga kasama natin dyan. Wag ho sa akin ha, ay pinaka-ano ho natin yan, yung kung gusto nyo hong tumulong, marami naman hong ibang mga kasama dyan na pwedeng kumbaga makatulong sa inyo kung paano ihahatid kung ano man yung tulong na gusto nyong ipahatid sa mga kasama natin diyan. Dahil ako ho nakikiusap din ako na tulong. Nako, meron ho tayong bad news na natanggap. Nako. Yes. May mga nagko-comment na pinapalayas daw sila sa The Shrine. I hope, ayan no, si Doc. I don't... Okay. Wala na silang magagawa, miski palayasin kayo, napakadami nyo na. Susuko na yung mga yan at tatanggapin na nilang katunayan na hindi nila masusuki ang maraming katao. Habang ginagawa ho natin tong reaction video na to, meron ho tayong natanggap na medyo hindi nakakabahalang balita pero sana wag naman ho sanang mangyari ito. Anong dahilan? Ang daming may bit-bit ng flag, which is napakaganda, no? Alam mo kagandahan nito, Maharlika, ha? Walang leader dito, ha? Walang organization dito. Walang mga terorista na makanay ng terorista. Walang organisadong grupo. Walang makakaliwa. Mga kababayan, alam nyo ba, sa lahat ng rally na nakita ko na ginanap dyan sa Maynila, dyan sa EDSA o kung saan pa man, wala ko tayong nakita na yung mga nagrarally napakagagalang. Talagang puro lang ho talaga, mic lang ho, talagang chanting lang yung trip, hindi ho yung nakikipagbalyahan, di ba? Kasi pagka nakikipagbalyahan ka, parang gusto mo lang ipakita sa media, yung tipong binubwisit mo lang itong mga pulis, hindi naman ho ganun yun. Kung merong saloobin, merong mic, yun naman talaga dahilan kung bakit nandyan magsalita, maglabas ng sama ng loob, di ba? Yun. Pero yung tipong sinabi na halimbawa, hindi pa naman hinog yung pagkilos, bigla kayong bibira na gano'n. Talagang parang gusto nyo lang pakita na pasista. Hindi, mali ho yun. Di nabibenta yun, tapos na ho yung era na yun. Ngayong mga panahon na to, latagan na ho ng argumento, latagan na ho ng mga punto de vista, ika nga. Bayan lang ito na kusa na nagtitipon-tipon at nagsasalita na ayaw na sa Dictus Benedictus. So may mga nakikita tayo mga nakasuot ng hindi mo pera yan. Yan ang grupo nila Joey, sila Sas ang nagpalaganap niya. Kaya naman nakakatawa yung ating mga followers. Isusuto natin yung ating yung damit nating hindi mo pera yan, binigay ho yun itong si Ma'am Joey, suto natin sa mga susunod na video. First, mga viewers sa Metro Manila, please come to EDSA. Kailangan natin ang iyong boses. Come to EDSA. Ng ating mga bisita, pag-restro break lang ako. Yes. Actually, dapat papunta na ho tayo kanina. Dapat kaso hindi ho tayo natuloy dahil meron ho tayong rason na yung mga kasama natin dyan naiintindihan kung bakit ho tayo di nakapunta ngayon. Nakausap na ho natin sila, alam ho nila dahilan kung bakit. Marami na hong nagtatanong kung nasan tayo, wala pa tayo dyan. Meron ho akong dahilan, pero valid naman yung reason natin, Pero kahit di nyo ako kasama dyan, kaisa nyo ho ako mga kasama dyan sa EDSA, dyan sa Liwasang Bonifacio, Kahit wala ako dyan, yung Bertod ni PH, nandyan. Huwag kayong mag-alala. Okay, natapos na ang aking restroom break, So, mga kababayan, narito pa rin po tayo, sama-sama, na nakikita. Sama-sama, walang iwanan yan. Mga kababayan natin, na nagtitipon-tipon ngayon sa... Again, sa mga OFW, kung meron ho kayong gustong ipahatid, makipag-ugnayan lang ho kayo kay Binibining Maharlika, mabibigyan niya ho kayo ng tamang tao kung kanino dapat ipahatid yung mga dapat ihatid na yan, At definitely, hindi ho kay PH update. hindi ho sa atin.
makipag-ugnayan lang ho kayo sa mga leader, no? Isa lang naman ho akong sundalo dito na sumusunod kung ano yung mga napag-usapan. Hindi ho tayo mapapil sa buhay. Ito po ay para iparating ang kanilang damdamin, nagkakaisang damdamin. Pero nakita ko tong mukha nitong si attorney, dating presidential spokesperson Harry Roque. Medyo namumula-mula na siya ngayon. Dati kasi parang medyo pain na yung tipong maputla siya kasi siguro di nakakalabas. Ngayon parang approve, ayos yan na Benedictus Benedictus, ayaw na nila sa korupsyon, ayaw na nila sa lantarang pag-abuso sa pangyarihan, lalo-lalo na ng mga congressman na isa-isang pinupulbos ang mga kaalyado ng mga Duterte. Hindi po ito laban ng Duterte versus Marcos, ito po ay laban ng kabutihan, laban sa kasamaan. At tayo po sa ating pagsasama-sama sa mapayapang pagtitipon, tayo po ay binibigyan natin ng buhay at tunay na demokrasya. At tayo po ay naninindigan sa ating karapatan bilang mga mamamayan na meron tayong karapatan ng malayang pananalita, kasama na ang karapatan na manawagan na mag-resign na ang presidente na sa tingin natin ay wala sa tamang pag-iisip upang magbigay ng solusyon sa napakadaming problema ng gobyerno, kasama na po dyan ang napakataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at kababaan ng sweldo. Nakikita po natin ang ating mga kababayan na nagtitipon-tipon, bagamat napakadami pong hanay ng kapulisan na pilit na dinidisper sila, ay hindi po nagpapadisperse at lalo pa pong lumolobo, lalong sinusupil, lalong lumolobo. Panawagan po namin mga kababayan, kung kayo po'y ayaw na sa Addictus Benedictus, kayo po'y sumama na kayo, makaisa na po kayo dito sa mga nangyayari sa EDSA Shrine. Okay. Titingnan ko lang po ito mga chat natin. Ay, naku, dami palang chat, no? Okay, Mike Sorera ng Brother, Gongak, sinamahan si Jokak. Hello po, speak up po, good evening, morning po, what's up po, good news, may question po ako regarding sa constitutional contempt. Nasagot po natin yan. Hello ma'am, nabalitaan yan na ba ang planong gawing private hospital ang PGH? Hindi po tayo papayag dyan. Ang PGH po ay pag-aari ng pamantasan ng Pilipinas kung saan naman nag-aral at nagturo. Yan po ay talagang dedikasyon na po yan ng ating mga dalubhasa sa nangungunang pamantasan ng pagbigay serbisyo sa taong bayan. Hindi po tayo papayag na maging privado ang PGH. Yan po ay para sa mga mahihirap. Okay, kapag po ba na-impeach si Sara, pwede po bang tumakbo bilang presidente? Ay po, matatakot po sila sa hagupit ng 32 million Pilipino, no? Lalo na ang mga kongresista na wala pa sigurong 50,000 ang mandato galing sa taong bayan. Okay? May gusto po ako sanang itanong kay Atty. Harry Roque. Ayun na nga mga kababayan, sugod na ho. Ano pa ho bang hinihintay nyo? Yung mga malapit lang dyan sa lugar na yan at naririnig nyo itong tinig na to. Pagkatapos nyo pinanood, meron naman nung ano dyan, wifi dyan. Pwede nyo naman nung, diba? Dyan na muna yan, live yan. Diba? Talaga kung ano yung nangyayari, masasaksihan nyo ng live. Hindi na kailangan dito kay PHPH update. Yung PHPH update na yan. Rekta na ho, no? Rekta na ho. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat ho. Maraming salamat.